gusto kong magpasalamat po sa inyong lahat na kahit po talipa pa lang ang inyong negosyo, yung taga Cebu, yung taga Quezon City na nagpadala ng 1,000, ay kwan po yan, ang value po niyan ay hindi natin na makukwenta sa amount. Ang value po niyan ay dahil nanggaling po sa inyong puso, no? Mensahe nyo sa mga nagpapakita ng suporta kahit nasa online sila? We also saw na maraming gustong mag-reach out to help. Ano po yung message niyo for them? Opo, actually noong mga ilang buwan na ito na maraming nagme-message sa akin na gusto nilang tumulong sa mga kasundalo, yung witnesses natin, no? Na kahit konting tulong lang para sa pangpamilya nila, etc. At matagal din naming ni-refuse yung mga ganon na alok. Pero nung nagkaroon ng warrants of arrest ang mga sundalo, nag-reach out sa akin ang ilang mga Facebook friends ko na, attorney, ang daming nagko-communicate sa amin na gusto nilang tumulong. At kinausap ko ang mga witnesses natin at sabi ko, I think wag din nating i-frustrate yung mga kababayan natin na gustong tumulong because they want to be parts of this advocacy, this fight against corruption. Gusto nilang makisali kahit nasa ibang bansa sila o nasa liblib na mga lugar, ay gusto nilang sumali dito sa ipinaglalaban natin. And let's not deprive them of that, shall we say, yung patriotic feeling na nakatulong sila sa pinaglalaban natin. Okay, sa Caloocan Court, we spent about 679,000, no? In Muntinlupa, about 20,000 lang. In San Juan, 140,000, excluding yung mga ibang fees, no? Yung JDF, etc., no? Research fund, etc. But dito ang malaki. So it's 1 million mahigit, no? 1,030,000 plus for this court alone. So, nakapag-ipon din kami ng mga contribution galing sa iba't ibang mga kababayan natin. At again, I will take this second opportunity to thank, gusto kong magpasalamat po sa inyong lahat na kahit po talipa pa lang ang inyong negosyo, yung taga Cebu, yung taga Quezon City na nagpadala ng 1,000, ay kwan po yan, ang value po niyan ay hindi natin na makukwenta sa amount. Ang value po niyan ay dahil nanggaling po sa inyong puso, no? Maraming salamat po, no, sa inyong lahat. Yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa na ipapadala sana ninyo yan sa inyong mga pamilya na nandito sa Pilipinas, na kaya kayo nag-abroad ay para maiangat din ang buhay ng inyong pamilya. Bagkus ibinigay nyo pa para sa tulong sa mga sundalo natin, no? So maraming salamat po. We will never ever repay you for your kindness and for your support and for your love of our country. Attorney, ano po yung reaction nyo na sinasabi po ng iba na kaya daw po nag-recant yung apat dahil nga daw po nakulo yung nagpa-finance doon sa 18? Ito, number one, yan yung ginamit nilang panakot, no? At isusunod din daw akong makukulong. Pero pangalawa, yung allegation nila ngayon na Mike Defensor is financing refutes their own allegation kasi nasa kulungan siya. So, paano siya makapagbigay ng financial support sa amin? Nasa kulungan nga siya, eh, no? So, there is time really for truth to really come out. So, yung allegation po nila na nag-finance, pati si Marcoleta ay sinabit nila, where na-meet ko lang si Senator Marcoleta nung nag-invite sila ng Blue Ribbon hearing, no? Hindi ko yan naman personally kilala. So, paano yan magbibigay ng pera sa amin? So, actually, nagsasakripisyo ang mga sundalo na ito. Hirap sila sa buhay, pero pinapanindigan ito. And yung mga inaambag ng mga kababayan natin na nagpapadala, no, ay nakakatulong din para sa
pangkain nila, so yung mga personal needs. No? Thank you po, attorney. Thank you po. Thank you, thank you. Thank you po, attorney. Yung security units ng ating armed forces, pati PNP, NBI, nakatutok sa amin. No? Ang ginawa nga nila kaya natakot yung apat, maraming nakatutok na security forces natin, mga intelligence operators, etc. So may isang incident nga na merong isang lalaki naka-face mask and then kunyari nagtatanong siya sa isang babae na nakaupo. Pinapakita yung picture. Hindi alam, pero yung nagpapakita ng picture, alam niya nanay nung isa. So kilala mo ba ito? Itong tao na ito? So natakot yung nanay, tumahimik. And then umakyat, sinabi sa anak niya, may naghahanap sa'yo, naka-face mask. Binaba nung isa sa kanila, pagtingin, umalis na yung lalaki. So yung mga ganong instances, no? Minsan, may barangay captain, pumunta kay Tube. So sabi, Tube, may pumunta sa akin na naghahanap sa'yo. Hindi ko kilala kung sino, pero hinahanap ka. So mga ganong, and it happened for several months. No? And then you couple threats with a promise of comfort like withdrawal of the complaints plus financial consideration. The combination of those are very tempting for someone who somehow have weakened stance, no, sa kanyang pinaglalaban. Attorney, anong comment mo doon sa sinabi ng ombudsman na tapos pati yung Valdez yung behind doon sa recommendation ng act? Well, yun ang conclusion or suspicion ni ombudsman, no, na ang sabi niya kung sino yung nag-benefit sa recantation, sila yung nasa likod nito. And I think I subscribe to that suspicion, no? And hindi naman siguro si Speaker Martin lang ang nakinabang dito. Kasi may mga iba na I know are cooperating to convince may mga pinipili silang tao para mag-withdraw, no? So marami sila, hindi lang naman si Speaker. Tapos attorney, nabanggit po yung ombudsman yung muli na parang ipatatawag kayo ng office of ombudsman regarding po sa recommendation ng act. Yes, actually the purpose of the invitation was for me to share with them what really happened. And I had a punctuated meeting with the ombudsman lawyers yesterday because I was informed na pinoposasan na itong mga sundalo kahapon. So mga 5 minutes lang ako doon, very early stage of the meeting, but I had to ask leave para makapunta dito, no? But if you notice the public announcement of the ombudsman yesterday, sinabi niya, the lawyers, strategists, and advisors of people who are facing cases before the office of the ombudsman may be guilty of obstruction of justice dahil sa effort nila na mag-recant ang mga ito. No? Alam nyo, sabi nga niya, it is a desperate move because recantation is not favored by courts. So why even bother to ask these people to recant when the evidentiary value of the recantation later on will be of less weight than it would have been had they not recant, no? So sabi nga niya desperate, and I think there is sa Tagalog ay tuliro kung paano nila harapin itong mga reklamo na ito. Like sa Senate, for example, Blue Ribbon Committee, ayaw nilang mag-investigate kasi tuliro sila how to respond with the allegations of this former Zaldico security personnel who, according to the assessment of the ombudsman lawyers, have personal knowledge of what happened because they were there. They had the reason to be there because they were security personnel of Zaldico. And what they saw were not hearsay, but they perceived what they saw through their own senses, no? Kaya ang sabi nga ng ombudsman sa kanila ay credible. And that is also one source of confusion for us because the ombudsman is saying they are credible and yet the National Prosecution Service are saying they are lying. And this is the situation where the Supreme Court in several cases
had forewarned already that once a co-equal body already took jurisdiction of an issue, the other co-equal bodies should refrain already. And that is the doctrine of non-interference, no? And the doctrine of primary jurisdiction. Attorney, nabanggit niyo kagabi, may mga